10 taon ng pagsisilbi na uwi sa 5 pisong barya. Habang tinitiis ni Teresita ang hapdi ng sugat sa malamig na imbakan ng isda, sadyang ipinamukha sa kanya ni Rodrigo ang marangyang buhay kasama ang kabit nito. Iyan lang ang halaga mo, ang ludong na tawa ng asawa. Ngunit hindi nila alam, ang basahang itinapon nila ay isang kagalang-galang na opisyal ng militar. Matatapos na ang pagtitiis, magsisimula na ang pagtutuos. Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Pirmanan mo na yan. Teresita, huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating dalawa. Pagod na akong makita ang pagmumukha mong laging amoy malansa at laging mukhang biktima. Ang boses ni Rodrigo ay mas matalas pa kaysa sa kutsilyong ginagamit ni Teresita sa paglilinis ng mga isda sa loob ng higanting freezer na yon. Hindi man lang nagatubili ang lalaki habang inilalapag ang mga papel ng diborsyo sa ibabaw ng maruming lamesang kahoy sa gitna ng mga tumpok ng yelo at mga patay na mata ng mga bangus. 10 taon. 10 taon silang mag-asawa, ngunit ang tingin ni Rodrigo sa kanya ngayon ay parang isang basura na kailangang itapon bago pa tuluyang bumaho ang bahay. Napatigil ang mga kamay ni Teresita, ang kanyang mga daliri na halos wala ng pakiramdam dahil sa sobrang ginaw ay dahan-dahang binitawan ng hawak na isda. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis na namumuo sa loob ng kanyang makapal na thermal jacket, humahalo sa lamig ng paligid na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ito ang huling hantungan ng lahat ng kanyang sakripisyo. Habang si Rodrigo ay nagpapakasasa sa mga mamahaling damit at pabango na galing sa perang pinaghirapan ni Teresita sa pagtatrabaho rito sa cold storage, ang igaganti pala nito ay ang pagtatapos ng kanilang sumpaan. Rodrigo, anong ibig sabihin nito? Para sa pamilya natin ang lahat ng ginagawa ko rito. Para sa kinabukasan ni Angel. Hindi pa natatapos ni Teresita ang kanyang sasabihin nang marinig niya ang isang mapang-uyam na tawa mula sa pinto. Doon ay nakatayo si Imelda, ang kanyang biyenan, na may suot na perlas at may hawak na mamahaling bag. Pamilya, huwag kang magpatawa, Teresita. Ang isang tulad mong amoy palengke ay hindi kailanman magiging sapat para sa anak ko. Masyado nang mataas ang narating ni Rodrigo para manatili sa isang babaeng tila hindi na natuto sa buhay. Lumapit si Rodrigo at kinuha ang isang 5 pisong barya mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng divorce papers, diretso sa tapat ng naniningkit na mga mata ni Teresita. Iyan ang halaga mo, Teresita. 1 piso para sa bawat 2 taon na naging asawa kita. Huwag kang hihingi ng kahit ano pa, dahil iyan lang ang nararapat sa isang babaeng walang ibang alam kundi ang maglinis ng isda. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresita. Ang tunog ng mga makinang nagpapalamig sa loob ng warehouse ay naging isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Rodrigo ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso, dahan-dahan at walang awa. Tiningnan niya ang barya, isang maliit at tila walang silbing metal na ngayon ay simbolo ng kanyang buong pagkatao sa paningin ng lalaking pinakaminahal niya. Naramdaman niya ang maiinit na luhang unti-unting pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit mabilis ding nilamon ng malamig na hangin sa paligid. Para bang may mabigat na kamay na pumipigil sa kanyang paghinga, dahilan upang hindi siya makapagsalita kahit gusto niyang sumigaw. Sa sandaling iyon, isa-isa niyang naramdaman ang pagkapunit ng mga alaalang minsa naging sandigan niya. Ang mga gabing magkasama silang lumaban sa hirap, ang tahimik na pagtitiis, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Sa loob ng malamig at madilim na bodega, ang lahat ay tila unti-unting naglaho na parang hamog na tinangay ng hangin. Hindi niya nagawang igalaw ang kanyang mga labi. Nakatitig lamang siya sa barya habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog, nagiging maliliit na piraso ng kristal na kailanman ay hindi na mabubuo muli. Sa sandaling iyon, ang Teresita na kilala nila
Ang matiisin, ang mapagmahal, at ang bulag na asawa ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagpapakumbaba ng isang pusong itinuring na basura? Kung ang 10 taon ng pagmamahal ay nagkakahalaga lamang ng ₱5, may saysay pa kaya ang magpatuloy sa paghinga sa mundong ito na puno ng kalupitan? Ang bawat hakbang ni Teresita pauwi sa kanilang bahay ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang amoy ng malansang isda na nakakapit sa kanyang balat at buhok ay tila isang sumpa na hindi niya maalis-alis, isang paalala ng kanyang mababang katayuan sa paningin ng pamilyang pinaglingkuran niya. Hawak pa rin niya sa kanyang palad ang ₱5 barya, ang malamig na metal na tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Pagpasok niya sa pinto ng mansyon, hindi katahimikan ang bumati sa kanya, kundi ang matatalas na sigaw ni Imelda na tila hinihiwa ang hangin. Magnanakaw! Hayan na ang magnanakaw! Ang boses ng kanyang biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong sala, dahilan upang mapatigil si Teresita sa may pintuan. Ang mga katulong na dati ay tinitingnan siya, nang may awa ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naguguluhan si Teresita. "Mama, anong ibig ninyong sabihin? Kakagaling ko lang po sa trabaho. Huwag mo akong mamama. Teresita, nawawala ang aking mamahaling kwintas na ginto, ang paborito kong alahas, na galing pa sa aking lola. At alam ko, bago ka umalis kaninang umaga, pumasok ka sa aking silid." Mabilis na lumapit si Imelda at marahas na hinablot ang luma at kupas na bag ni Teresita. Bago pa man makapagsalita ang babae, ibinuhos na ni Imelda ang lahat ng laman nito sa sahig. Sa gitna ng mga resibo, isang pirasong tuyong pandesal at mga gamit sa trabaho, biglang may kumislap na ginto. Isang kwintas na may malaking pendant ang lumabas mula sa isang lihim na bulsa ng bag na alam ni Teresita na hindi niya kailanman binuksan. Ang tunog ng pagbagsak ng alahas sa tiles ay tila isang hatol ng kamatayan. "Hayan! Kita ninyo? Akala mo ba ay makakaligtas ka? Kaya pala ayaw mong pirmahan ang diborsyo dahil balak mo pang limutin ang lahat ng kayamanan namin bago ka lumayas." Ang boses ni Rodrigo ay narinig mula sa hagdanan. Pababa siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Tila hindi siya ang lalaking nangako noon. Napoprotektahan si Teresita hanggang sa huling hininga. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig mula sa pasilyo. "Mama, bakit po kayo nag-aaway?" Si Angel, ang 8 taong gulang nilang anak, ay nakatayo doon. Yakap ang kanyang luma at sirang manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Agad na lumuhod si Teresita at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ibinuon niya ang kanyang mukha sa balikat ng bata. Pilit na itinatago ang kanyang mga luha at ang panginginig ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tila ang buong mundo ay naglalaho at ang tanging mahalaga na lamang ay ang tibok ng puso ni Angel laban sa kanyang dibdib. "Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Walang mangyayaring masama," bulong niya, kahit na alam niyang ang kanyang mga salita ay puno ng kawalan ng katiyakan. Pinatigas ni Teresita ang kanyang loob. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating lambot ng isang asawa ay dahan-dahang napapalitan ng talim ng isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak. Tumayo si Rodrigo at kinuha ang kanyang telepono. "Tinawagan ko na ang mga awtoridad. Hindi ko hahayaang manatili ang isang kriminal sa ilalim ng bubong na ito. Hindi ka lang amoy isda, Teresita. Masama rin ang loob mo." Hindi nagtagal. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig sa labas ng kanilang tahimik na subdivision. Ang mga ilaw na pula at asul ay nagsimulang tumagos sa mga bintana, nagbibigay ng isang nakatatakot na kulay sa paligid.
Ang mga kapitbahay ay nagsimula ng lumabas at magbulungan. Nakamasid sa kahihiyang nararanasan ng babaeng dati ay tahimik lamang na naglalakad tuwing umaga. Habang papalapit ang mga yabag ng mga pulis sa kanilang pintuan, tiningnan ni Teresita si Rodrigo ng diretso sa mga mata. Walang pakiusap, walang luha. Ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng yelo sa freezer na pinagtatrabahuhan niya. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang ang mga kamay ng mga pulis ay papalapit sa kanya. Paano nga ba tatalikuran ng isang asawa ang katotohanan para lamang sa isang kasinungalingang binuo ng kasakiman? At hanggang kailan kayang tiisin ni Teresita ang bigat ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa, lalo na't ngayon ay nakataya na ang kaligtasan ng kanyang kaisa-isang anak? Lumayas ka na. Huwag mo nang hintaying kalad ka rin ka pa ng mga pulis palabas ng subdivision na ito. Wala kang puwang sa marangal na pamilyang ito, Teresita. Ang boses ni Rodrigo ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog na nagbabadya sa kalangitan. Sa utos ni Rodrigo, ang mga sako at itim na plastic bag na naglalaman ng mga luma at kupas na damit ni na Teresita at Angel ay walang awang inihagis ng mga tauhan nito sa labas ng gate. Bumagsak ang mga gamit sa kalsadang semento. Ang ilan ay tumalsik sa basang lupa at putikan. Ang bawat kalabog ng mga bag na tumatama sa lupa ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Teresita. Kasabay ng pagbagsak ng kanilang mga gamit ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Teresita. Ngunit ang ulan ay wala ring awa. Mabilis nitong binasa ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang mga kapitbahay na dati ay ngumingiti sa kanya ay ngayon ay nakadungaw lamang sa likod ng kanilang mga kurtina. Ang ilan ay nagbubulungan habang pinapanood ang mag-asawa na winakasan sa gitna ng kalsada. "Papa, please, wag po! Ang lamig po sa labas!" Ang yak ni Angel ay sapat na sana para palambutin kahit ang pinakamatigas na bato. Ngunit tinalikuran lamang sila ni Rodrigo. Isinara nito ang malaking gate na bakal, isang tunog ng pagsasara na tila naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Ang mundong marangya sa loob at ang mundong mapait sa labas. Nakatayo si Teresita sa gitna ng ulan, nanginginig ang buong katawan. Hindi niya alintana ang sariling ginaw. Ang tanging nararamdaman niya ay ang maliliit na kamay ni Angel na nakakapit ng mahigpit sa kanyang binti. Sumisiksik para sa kaunting init. Dahan-dahang hinubad ni Teresita ang kanyang manipis na thermal jacket, ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanya mula sa lamig ng freezer kanina. At maingat itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Angel. Yumukod siya at niyakap ang anak. Ginagamit ang sariling likod bilang panangga sa malalakas na patak ng ulan. Ang init ng kanyang katawan ay ibinibigay niya sa anak, habang ang kanyang sariling balat ay nagsisimula ng mamuti sa lamig. "Huwag kang iiyak, Angel. Nandito si Mama. Hindi tayo pababayaan ng Diyos." Bulong niya sa gitna ng hagulhol ng hangin. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Teresita ay hindi na bakas ng isang biktima. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakakuha. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay hindi na luha, kundi isang binyag para sa kanyang bagong pagkatao. Sa gitna ng kadiliman at ulan, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa tapat ng mag-ina. Bumaba ang salamin ng bintana at doon ay lumabas ang mukha ni Rodrigo. Katabi ang isang babaeng nakasuot ng makinang na mga alahas, si Clarissa. Ang halakhak ni Clarissa ay tila isang lason na humahalo sa hangin. "Bagay sa inyo ang dumi ng kalsada, Teresita. Diyan naman talaga kayo nanggaling, di ba?" Pagkutya nito habang nakatingin sa kanilang mga basang gamit sa putikan.
Hindi nagsalita si Rodrigo, ngunit ang kanyang mapanghamak na tingin ay sapat na para sabihing wala na siyang pakialam kung mamatay man sa gutom at ginawang kanyang sariling anak. Mabilis na humarurot ang sasakyan, pinatalsik ang maruming tubig mula sa kanal, diretso sa damit ni Teresita. Naiwan silang mag-isa sa dilim, basang-basa, at walang matuluyan. Habang pinagmamasdan ni Teresita ang papalayong mga ilaw ng sasakyan, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang agila sa ilalim ng basang pakpak ng isang inang sugatan? At kapag dumating ang oras na muli siyang makakalipad, magagawa pa kaya niyang patawarin ang lalaking naging dahilan ng pagluha ng kanyang anghel sa gitna ng ulan? Huwag ka nang umiyak, iha. May puwang pa rito sa aking maliit na dampa para sa inyo. Hindi man ito mansyon, ngunit dito ay ligtas kayo sa lamig at sa masasamang loob. Isang mainit at kulubot na kamay ang dahan-dahang pumatong sa balikat ni Teresita. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Nanay Rosa, ang matandang tindera ng kakanin na laging binibilhan ni Teresita tuwing umaga bago pumasok sa kolan. Ang maliit nitong barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ay nakatayo sa dulo ng kalsada, malayo sa kinang ng mga ilaw ng subdivision. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamagandang tanawin para sa mag-ina. Dinala sila ni Nanay Rosa sa loob. Ang amoy ng nagsasangag na bawang at sariwang luya ay agad na bumalot sa kanila. Isang aroma na tila nagbibigay ng bagong buhay sa naninigas na katawan ni Teresita. Ang loob ng bahay ay masikip. Puno ito ng mga lumang gamit at mga basket ng tindinda. Ngunit bawat sulok ay malinis at puno ng pagmamahal. Inabutan sila ng matanda ng mga tuyong tapis at malalapad na t-shirt. Pasensya na kayo. Ito lang ang kaya kong maibigay, sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang dalawang mangkok ng mainit na lugaw sa ibabaw ng maliit na lamesa. Si Angel na kanina pa nanginginig ay agad na humigop ng mainit na sabaw. Ang usok na nanggagaling sa mangkok ay tila isang yakap na unti-unting nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa puso ng bata. Pinanood sila ni Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa sariling mangkok. Naramdaman niya ang init na dumadaloy mula sa porselana patungo sa kanyang mga palad. Nang makatulog na si Angel sa isang sulok, nakalatag sa isang manipis, ngunit malinis na banig, hindi na napigilan ni Teresita ang kanyang sarili. Sa tabi ni Nanay Rosa sa maliit na kusina, dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ito ang iyak ng isang taong sumusuko, kundi ang pag-agos ng lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng 10 taon. Ang bawat hagulhol ay tila isang paghuhugas sa kanyang kaluluwa. Nanay Rosa, bakit po may mga taong kayang itapon ang sarili nilang dugo at pawis para lang sa pera? Bakit po ang pag-ibig ay nagiging ganito kaimbi? Ang tanong ni Teresita sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hinaplos ng matanda ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Iha, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago ito kuminang ng husto. Ang paghihirap mo ngayon ay hindi katapusan, kundi paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Tandaan mo, ang Diyos ay hindi natutulog. Tumigil ang pag-iyak ni Teresita nang marinig ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong na yero, tila isang ritmo na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanyang emosyon ay dahan-dahang kumalma, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Sa loob ng 10 taon, siya ay naging isang asawa. Sa loob ng 14 na oras, siya ay naging isang biktima. Ngunit sa gabing ito, ang kanyang pagkatao bilang isang major ng militar ay muling nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Hating gabi na nang mapansin ni Nanay Rosa na dahan-dahang tumayo si Teresita. Isinuot niya ang kanyang basang sapatos at kinuha ang isang maliit, itim na aparato na nakatago sa ilalim ng kanyang thermal jacket. Isang bagay na hindi kailanman nakita
ni Rodrigo. Saan ka pupunta, Teresita? Delikado sa labas. Ang babala ng matanda. May kailangan lang po akong tapusin, Nanay Rosa. Huwag po kayong mag-alala. Babalik ako bago magbukas ang langit. Ang sagot ni Teresita, ang kanyang tinig, ay wala ng bakas ng takot. Lumabas siya sa dilim, naglalakad ng walang tunog sa gitna ng maputik na eskinita. Huminto siya sa isang madilim na kanto kung saan naghihintay ang isang anino ng tao na nakasuot ng itim na kapote. Ang estranghero ay sumaludo nang makita siya. Major, we have the location of the next shipment. The Crow is moving, bulong ng lalaki. Tumingin si Teresita sa direksyon ng mansyon ni Rodrigo sa malayo. Ang kanyang muka ay nababanaagan ng liwanag mula sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang sugatang ina, kundi sa isang hunter na nakahanap na ng kanyang biktima. Sino ang tunay na naghihintay sa dilim? Ang biktima ba o ang tagapagparusa? At anong sakripisyo pa ang kailangang gawin ni Teresita upang matiyak na ang kaligtasan ng kanyang anak ay hindi na muling mababahiran ng kasamaan ni Rodrigo? Ang bawat hakbang ni Teresita palayo sa dampa ni Nanay Rosa ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng pait. Sa loob ng isang madilim na van na nakaparada sa dulo ng kalsada, ang liwanag ng mga screen ng laptop at mga surveillance monitor ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Sa sandaling sumara ang pinto ng sasakyan, ang balikat ni Teresita na dating nakayuko dahil sa bigat ng pagtitiis ay biglang naituwid. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng luha, ngayon ay naging kasing tindi ng titig ng isang agilang handang sumunggab sa kanyang biktima. Major Teresita, ma'am. Magandang gabi po. Ang sabay na bati ng tatlong lalaking nasa loob, lahat sila ay nakasuot ng tactical gear. Ang kanilang boses ay puno ng paggalang, isang malaking kontradiksyon sa kung paano siya tratuhin ni Rodrigo sa loob ng 10 taon. Tumango si Teresita at naupo sa harap ng main monitor. Ibigay ninyo sa akin ang huling report tungkol sa RM exports. Huwag kayong magtitira ng kahit anong detalye. Ma'am, kumpirmado na po. Ang asawa ninyo, si Rodrigo, ay hindi lamang isang negosyante. Siya ang pangunahing tagapaglaba ng pera ng The Crow sa bansa. Ang kumpanya ng isda na pinagtatrabahuhan ninyo ay ginagamit na front para sa pagpupuslit ng mga ilegal na kargamento sa loob ng mga nagyayelong bangus, ulat ng kanyang subordinate na si Sergeant Boggs. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Kaya pala ganun na lamang ang pilit ni Rodrigo na manatili siya sa loob ng freezer. Hindi dahil sa kailangan nila ng pera, kundi dahil kailangan ni Rodrigo ng isang taong hindi paghihinalaan ng sino man na magbabantay sa mga kargamento. Ang sarili nitong asawa na itinuring na walang alam sa mundo. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay ginamit bilang isang buhay na panangga ng lalaking akala niya ay katuwang niya sa buhay. Binuksan ni Teresita ang isang maliit na case sa ilalim ng lamesa. Doon ay nakahiga ang kanyang service firearm, isang makintab na 9mm pistol. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na bakal. Naramdaman ang pamilyar na bigat nito sa kanyang palad. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga kamay ay nasanay sa paghawak ng kutsilyo ng isda at maruming basahan, ngunit ang tunay na lakas niya ay nakatago sa sandatang ito. Ito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat gasgas sa kanyang kamay ay tila nag-aapoy sa galit, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling kalmado, gaya ng itinuro sa kanya sa akademya. Major, may isa pa kaming natuklasan. Dagdag ni Boggs habang inilalabas sa screen ang isang imbitasyon para sa isang kasal. Ang kasal ni Rodrigo at Clarissa ay gaganapin sa loob ng 3 araw. Ngunit ayon sa aming intel, hindi lang ito simpleng pagdiriwang. Gagamitin nila ang ingay at karangyaan ng kasal para isagawa ang pinakamalaking transaksyon ng droga sa kasaysayan ng The Crow. Sa mismong gabi ng kanilang pag-iisang dibdib, doon magaganap ang palitan
ng bilyon-bilyong halaga ng kontrabando. Napatitig si Teresita sa screen, partikular sa mukha ni Rodrigo na tila abot langit ang nangiti sa tabi ni Clarissa. Ang lalaking nagtapon sa kanya at sa kanyang anak sa gitna ng ulan ay nagpaplano ng isang marangyang buhay na binuo sa ibabaw ng mga krimen at pagkawasak ng ibang tao. Ang insulto ng 5 pisong barya ay muling nag-echo sa kanyang pandinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Ito ay naging isang panggatong sa kanyang misyon. Ihanda ang lahat ng units. Sisiguraduhin nating ang kasal na yon ay hindi nila malilimutan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Ang malamig na utos ni Teresita, hindi lang hustisya para sa bayan ang kukunin ko, kundi ang dangal na kinuha nila sa amin ng anak ko. Habang papalabas ng van, muling isinuot ni Teresita ang kanyang lumang jacket. Itinatago ang awtoridad sa ilalim ng kanyang abang hitsura. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, napansin niya ang isang mensahe sa monitor, isang lihim na bank account na nakapangalan kay Clarissa at may mga transaksyon na diretsyong nagmumula sa kumpanya ni Rodrigo. Anong lihim pa kaya ang itinatago ng magkasintahang ito na maaaring magpabagsak sa kanila bago pa man dumating ang araw ng kasal? At mapoprotektahan ba ni Teresita si Angel kapag nagsimula na ang kaguluhan sa pagitan ng mga kriminal at ng batas? Habang papalapit ang araw ng itinuturing na kasal ng taon, ang mansyon ni Rodrigo ay balot ng kagalakan na tila galing sa isang fairy tale. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang presyo ay sapat na para pakainin ang isang buong barangay sa loob ng isang buwan-buwan. Sa gitna ng sala, nakatayo si Rodrigo sa harap ng isang malaking salamin. Sinusukat ang kanyang suit na gawa sa pinakamahal na tela. Ang bawat tahi nito ay binayaran ng perang may bahid ng dugo at luha ng mga taong kanyang niloko. Kabilang na ang sarili niyang asawa. Rodrigo, honey, look at this. Ito ang isusuot ko sa reception. Mas mahal pa ito kaysa sa buong buhay ni Teresita. Ani Clarissa, habang iwinawagayway ang isang kumikinang na gown. Ang kanyang tawa ay parang isang matamis na lason, nakakaakit ngunit nakamamatay. Hindi sumagot si Rodrigo, sa halip ay hinaplos niya ang kanyang mamahaling relo. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Isang ala-ala na lang siya ng kahapon na kailangang ibaon sa limot. Ang mahalaga ay ang hinaharap natin at ang malaking transaksyong magaganap sa gabing iyon. Kinabukasan, sa loob ng isang marangyang mall, habang namimili ang magkasintahan ng mga huling gamit para sa kanilang honeymoon, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumitaw sa gitna ng maraming tao. Nakasuot ng simpleng maong at isang lumang t-shirt, si Teresita ay nakatayo sa tapat ng isang butika. Hawak ang ilang gamot para kay Angel. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na napatigil si Rodrigo. Inasahan niya ang makakita ng isang inang lulugo-lugo, humihingi ng tawad, o di kaya ay nagmamakaawa para sa sustento. Ngunit ang nakita niya ay isang Teresita na hindi niya kilala. Ang babaeng nasa harap niya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig, at ang kanyang titig ay hindi umiiwas. Wala itong bakas ng takot o hiya. Sa halip, ang mga mata ni Teresita ay tila isang malalim na lawa na may itinatagong panganib sa ilalim ng katahimikan. Anong ginagawa mo rito? Wala ka na bang pambili ng pagkain kaya rito ka na naghahanap ng mapaglilimusan? Ang mapanguyam na tanong ni Rodrigo, habang pilit na itinatago ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Teresita ng matagal. Isang titig na tila binabasa ang bawat kasalanang nakasulat sa kanyang kaluluwa. Ang mall ay para sa lahat, Rodrigo. Gaya ng katarungan, hindi ito namimili ng katayuan sa buhay. Siguraduhin mong masaya ka sa bawat sentimong ginagastos mo ngayon dahil ang lahat ng hiram na karangyaan ay may takdang panahon ng paniningil. How dare you? Ang sigaw ni Clarissa. Ngunit itinaas lamang ni Teresita ang kanyang kamay ng bahagya.
Isang galaw na puno ng awtoridad na nagpatahimik sa babae. Masiyahan kayo sa nalalabi ninyong oras ng kalayaan dahil kapag ang langit na ang sumingil, walang halaga ng barya ang makakapagligtas sa inyo. Ang huling hirit ni Teresita bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay may ritmo at bigat. Hindi gaya ng isang biktima, kundi gaya ng isang sundalong patungo sa larangan ng digmaan. Naiwang tulala si Rodrigo, hindi mawari kung bakit ang simpleng presensya ni Teresita ay nagpadama sa kanya ng matinding panganib. Ngunit bago pa man siya makabawi, isang marahas na hila sa kanyang braso ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kanyang ina, si Imelda, ay papalapit sa kanila. Ang muka ay namumula sa galit. Hayaan mo ang babaeng yan, Rodrigo. May mas mahalaga tayong dapat ayusin, bulong ni Imelda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalayong figura ni Teresita. Kung ayaw niyang tumigil sa pagpapakita sa atin, gagawa ako ng paraan na hinding-hindi na niya gugustuhing makita pa ang liwanag ng araw. Lumapit si Imelda sa kinaroroonan ni Rodrigo at Clarissa. At sa isang mahinang boses na puno ng banta, binitawan niya ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ng sino mang makakarinig. Isang babala lang ito para sa kanya. Kapag hindi siya lumayo, kukunin ko si Angel at sisiguraduhin ko, Rodrigo, na hinding-hindi na niya makikita o mahahawakan ang kanyang anak kahit kailan. Ang banta ni Imelda ay tila isang malamig na hanging dumaan sa gitna ng masayang mall. Habang ang lahat ay abala sa pamimili, isang ina ang muling itataya ang lahat para sa kanyang anak. Hanggang saan kayang protektahan ni Teresita ang munting anghel sa gitna ng mga demonyong handang pumatay ng dangal at katarungan? Ang dapit hapon sa labas ng dampa ni Nanay Rosa ay karaniwang tahimik. May banayad na hangin na nagpapaginhawa sa maghapong pagod ng mga nakatira sa maliit na eskinita. Si Angel ay nakaupo sa isang lumang bangko sa harap ng pinto. Masayang nilalaro ang kanyang sirang manika habang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ina. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nilamon ng nagbabadyang panganib nang gumiling ang mabibigat na gulong ng isang itim na van sa magaspang na bato ng kalsada. Huminto ang sasakyan hindi kalayuan sa bata. Dalawang lalaking nakasuot ng makakapal na jacket at may mga nakatakip na muka ang mabilis na bumaba. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa inosenteng bata. Walang pag-aalinlangan. Lumapit ang isa at inabot ang braso ni Angel. Isang matinis na iyak ng takot ang kumawala sa mga labi ng bata habang nahulog ang kanyang lumang manika sa maalikabok na lupa. Pilit siyang nanlaban, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ng estranghero. Sa eksaktong sandaling iyon, palapit na si Teresita, bit-bit ang ilang supot ng ulam. Nang makita niya ang eksena, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ngunit ang kanyang katawan ay gumalaw nang may bilis na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng takot. Ang init ng pagmamahal ng isang ina at ang malamig na disiplina ng isang sundalo ay nagsanib sa kanyang dugo. Binitawan niya ang mga bitbit na supot at tumakbo ng parang isang liyong, handang pumatay para protektahan ang kanyang kuting. Bago pa man makaladkad ng lalaki si Angel papasok sa sasakyan, isang mahigpit na pagkakasakal mula sa likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ginamit ni Teresita ang kanyang braso upang ipitin ang leeg ng lalaki sa isang perpektong chokehold. Ang mabilis at kalkuladong pag-ikot ng katawan ni Teresita ay nagdulot ng isang matigas na pagbagsak ng malaking katawan ng lalaki sa lupa. Wala siyang ginamit na armas. Ang kanyang sariling mga kamay ang naging sandata ng katarungan. Nang makita ng ikalawang lalaki ang nangyari, akma itong bubunot ng patalim mula sa kanyang baywang. Ngunit hindi na siya binigyan ni Teresita ng pagkakataon. Isang mabilis na sipa ang direktang tumama sa tuhod ng nilalaki na nagdulot ng pagbaluktot ng katawan nito sa sakit. Bago pa ito makabawi, hinawakan ni Teresita ang braso nito
at pinihit sa isang anggulong nagpangiwi sa mukha ng kriminal. Inilapit ni Teresita ang kanyang mukha sa taingan ng lalaki. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na sapat na para magdulot ng kilabot sa sinumang makakarinig. Sabihin mo sa nag-utos sa inyo, kapag ginalaw niya ang anak ko, hindi batas ang haharapin niya. Ako ang pupunta para kunin ang kaluluwa niya. Binitawan niya ang lalaki. Sa sobrang takot, nagkandara pa ang dalawang bigo na makabalik sa loob ng van. Ang pag-arangkada ng kanilang sasakyan palayo ay nag-iwan lamang ng makapal na alikabok sa hangin. Agad na lumuhod si Teresita at niyakap ng napakahigpit si Angel. Ginamit niya ang sariling katawan upang ikubli ang panginginig ng bata. Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na. Hinding-hindi hahayaan ni Mama na may manakit sa'yo. Ang paulit-ulit na pag-alon ni Teresita habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anghel. Ang tibok ng kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang wika ng wagas na pagmamahal, isang pagmamahal na handang sumuong sa pinakamatinding digmaan. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ni Rodrigo, abala ang lalaki sa pagbibilang ng mga bundle ng pera at pag-aayos ng mga dokumento para sa malaking transaksyon sa gabi ng kanyang kasal. Ang tahimik na paligid ay binasag ng isang maikling panginginig at pag-ilaw ng kanyang telepono sa ibabaw ng glass table. Kinuha niya ito at binuksan ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Wala itong kasamang litrato. Isang simpleng linya lamang ang nakasulat, ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga yelong ibinuhos sa kanyang gulugod, unti-unting nagpapabagal sa pagdaloy ng kanyang dugo. "The Major is watching you." Napatayo si Rodrigo. Iginala ang kanyang paningin sa mga bintana ng kanyang mansyon na tila may nakatagong mata sa bawat anino. Paano nalaman ng militar ang kanyang personal na numero? At sino ang misteryosong opisyal na ito na tila nakakaalam ng bawat hakbang niya? Sa gitna ng kanyang labis na kaba, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang taong nagbabanta sa kanyang imperyo ay ang mismong babaeng pinulot niya, inalila, at itinapon na parang basura. Ang malalim na gabi ay bumalot sa munting dampa. Nakatulog na si Angel sa ibabaw ng banig. Ang kanyang paghinga ay banayad at payapa. Sa kabila ng takot na naranasan kaninang hapon, nakaupo si Teresita sa labas, sa tabi ng maliit na bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin na tila nagniningning ng mas maliwanag sa kabila ng kadiliman ng paligid. Ang hangin ay may dalang lamig na sumusuot sa kanyang manipis na damit. Ngunit ang init ng kapeng inihanda ni Nanay Rosa na hawak niya sa kanyang mga palad ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Lumabas ang matanda, may dalang lumang kumot at maingat na ibinalot ito sa balikat ni Teresita. "Hindi ka pa rin ba makatulog, Iha? Ang isip mo ay tila naglalayag sa napakalayong lugar." Ang malumanay na tanong ni Nanay Rosa habang umuupo sa katabing bangkong kahoy. Sumipsip si Teresita sa kanyang kape. Ang pait nito ay bumagay sa pakiramdam na namamayani sa kanyang dibdib. "Paano po ako makakatulog, Nanay Rosa? Ang bawat pagpikit ko ay nagpapaalala sa akin ng mga mukha ng taong pilit na sinisira ang buhay ng anak ko. 10 taon kong tiniis ang pang-aapi ni Rodrigo dahil akala ko, balang araw, mababago siya ng pagmamahal ko. Ngunit nagkamali ako. Ginamit niya lang ako." Hinawakan ng matanda ang kamay ni Teresita. Ang magaspang nitong palad ay nagpapaalala sa sariling ina ni Teresita. Ang pagmamahal ay minsan nagiging bulag, Teresita, ngunit ang katotohanan ay laging may paraan para ipakita ang liwanag nito, gaano man kakapal ang kadilimang nakapaligid. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Teresita bago niya dahan-dahang ipinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato. Ito ay larawan ng isang lalaking nakasuot ng uniporme ng militar, matikas at may maamong ng ngiti, ang kanyang ama.
Ang gilid ng litrato ay kulubot na dahil sa madalas na paghawak nito sa tuwing siya ay nanghihina. Hindi po ako simpleng tindera lang ng isda, nanay. Ang pag-amin ni Teresita, ang kanyang boses ay naging mas buo at may awtoridad na ikinagulat ng matanda. Ako po ay isang major sa militar. Ang aking ama, pinaslang siya ng sindikatong tinatawag na The Crow. Noong bata pa ako, ang pagpapakasal ko kay Rodrigo ay hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi bahagi ng isang mahabang misyon. Si Rodrigo ang naglilinis ng pera ng sindikato at kinailangan kong mapalapit sa kanya para makakuha ng ebidensya. Ngunit sa proseso, nasaktan ko ang sarili kong anak at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Rosa sa narinig, ngunit sa halip na matakot, mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ni Teresita. Ang matanda ay ngumiti ng isang nangiting puno ng pagmamalaki. Kung gayon, hindi ka isang biktima. Iha, ikaw ay isang mandirigma na isinabak sa pinakamahirap na laban. Ang mga sugat mo ay hindi patunay ng pagkatalo, kundi mga medalya ng iyong katapangan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ang mahalaga, alam mo na ngayon ang dapat mong gawin. Ang mga salita ng matanda ay tila isang malamig na tubig na naghugas sa lahat ng pagdududa sa isipan ni Teresita. Ang pagmamahal ng isang ina na sumisilang mula sa sariling pag-iimbot ni Nanay Rosa ay nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Ibinalik ni Teresita ang litrato ng kanyang ama sa bulsa, hindi na para magtago sa alaala, kundi para magsilbing anting-anting sa paparating na laban. Ngunit ang kanilang tahimik na pag-uusap ay naudlot nang mag-vibrate ang telepono ni Teresita. Isang mensahe mula kay Sergeant Boggs. Major, we have a problem. Ang final ledger na magpapatunay sa lahat ng transaksyon ni Rodrigo at ng The Crow ay nawawala sa mga digital files niya. Ayon sa ating intel, inilipat niya ito sa isang hard drive at ang hard drive na yon ay nakatago sa loob ng safe sa kanyang pribadong kwarto sa mansyon. Kailangan nating itong makuha bago ang kasal bukas ng gabi. Napatayo si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong determinasyon. Ang kwartong yon ay ang pinakasentro ng kapangyarihan ni Rodrigo, ang lugar kung saan siya itinuring na walang halaga. Ngayon, kailangan niyang bumalik sa mismong impyernong inalisan niya upang makuha ang susi sa pagpapabagsak sa mga demonyo nito. Paanong makakapasok si Teresita sa mansyon na puno ng mga bantay ni Rodrigo nang hindi nakikilala? At kung makaharap niya ang lalaking sumira sa kanyang 10 taon, mapipigilan ba niya ang sariling mga kamay mula sa pagkuha ng hustisyang matagal na niyang inaasam bago pa man ang takdang oras? Ang malawak na hardin ng mansyon ni Rodrigo ay naliligo sa maningning na liwanag ng mga nakasabit na kandelabra habang ang musika mula sa isang live orchestra ay lumulutang sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang bisperas ng kasal, isang marangyang pagdiriwang na dinaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Ngunit sa likod ng lahat ng kinang na ito, isang anino ang tahimik na gumagapang sa dilim. Nakasuot ng itim na kasuotan mula ulo hanggang paa, si Teresita ay tila naging bahagi ng mismong gabi. Hindi na niya kailangan ng mapa ng lugar. Sa loob ng 10 taon, siya ang naglinis ng bawat sulok, bawat pasilyo, at bawat bintana ng bahay na ito. Kabisado niya ang mga lugar kung saan hindi umaabot ang paningin ng mga security camera. Ang bawat paglapat ng kanyang sapatos sa semento ay walang inililikhang ingay. Mistulang isang pusang naglalakad sa ibabaw ng bubungan. Ginamit niya ang lumang pintuan ng mga katulong sa likod ng kusina upang makapasok. Ang amoy ng mamahaling alak at inihaw na karne na nagmumula sa labas ay pumuno sa hangin. Ngunit ang tanging nalalanghap ni Teresita ay ang amoy ng papalapit na katarungan. Mabilis siyang umakyat sa madilim na hagdanan
patungo sa ikalawang palapag. Nang marating niya ang tapat ng pribadong silid ni Rodrigo, dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Bukas ito. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ng kanyang dating asawa ang sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalapit sa malaking painting kung saan nakatago ang kaha de hierro, naramdaman niya ang papalapit na mga yabag mula sa labas ng pasilyo. Agad na isiniksik ni Teresita ang kanyang sarili sa likod ng makakapal na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng malaking bintana. Saktong pagtago niya ay ang pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa madilim na silid. Kasunod ang pagpasok ni na Rodrigo at ng kanyang ina na si Imelda. "Mama, make sure the security is tight tomorrow. Ayokong may kahit anong aberya, lalo na sa transaksyon natin pagkatapos ng reception." Ang boses ni Rodrigo ay puno ng kayabangan at pag-aalala. Uminom ito ng alak mula sa hawak na baso. "Oh please, Rodrigo, huwag mo nang isipin ang mga walang kwentang bagay. Everything is perfect. At kung iniisip mo ang babaeng amoy isda na yon, huwag kang mag-alala. Sigurado akong namatay na sila ng anak niya sa kalsada dahil sa lamig. She's nothing but a parasite na natanggal na natin sa buhay natin." Ang nakakalasong tugon ni Imelda na sinundan ng isang mahinang halakhak na puno ng panghahamak. Sa likod ng kurtina, tahimik na nakikinig si Teresita. Inaasahan niyang makaramdam ng sakit o panliliit, tulad ng lagi niyang nararamdaman noon sa tuwing iniinsulto siya ng dalawa. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala siyang naramdamang hapdi. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado at ang kanyang paghinga ay pantay. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Teresita na umibig kay Rodrigo ay matagal nang patay. Ang mga salitang binibitawan ng dalawa ay hindi na mga patalim na sumusugat sa kanya, kundi mga patunay ng kanilang sariling kasamaan na lalong nagpapatigas sa kanyang determinasyon. Nang makalabas na ang mag-ina at muling sumara ang pinto, lumabas si Teresita mula sa kanyang pinagtataguan. Mabilis siyang lumapit sa painting at inalis ito upang ilantad ang malamig na bakal ng caja de hierro. Ginamit niya ang isang maliit na electronic device mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri na dati ay sanay sa paglilinis ng kaliskis ng isda, ngayon ay mabilis na nagtatype ng mga code upang sirain ang security system ng vault. Makalipas ang ilang saglit, ang mabigat na pinto ng caja de hierro ay bumukas ng walang ingay. Bumungad sa kanya ang mga bungkos ng dolyar at mga mamahaling alahas, ngunit hindi iyon ang ipinunta niya. Pinasadahan ng kanyang kamay ang pinakaloob ng vault hanggang sa makapa niya ang isang maliit na itim na hard drive, ang ledger. Ang katibayan ng bawat maruming transaksyon, panunuhol at pagpupuslit ng droga ng The Crow. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Nakuha na niya ang huling alas. Inilagay niya ang hard drive sa loob ng kanyang bulsa at akmang tatalikod na upang lisanin ang silid. Ligtas na sana siya. Tapos na ang misyon para sa gabing iyon. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kwarto, biglang nagliwanag ang bulsa ni Teresita. Kasunod ng isang malakas at matining na pagtugtog ng isang ringtone mula sa kanyang telepono. Isang tawag na hindi niya inaasahan at hindi niya na-silent sa kalagitnaan ng pagmamadali kanina. Ang musika mula sa cellphone ay umaling-awngaw sa buong silid, kasing lakas ng isang alarma ng sunog. Kasabay ng pagtunog nito, narinig niya ang mabilis na pagtigil ng mga yabag sa labas ng pintuan. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot, pabukas. Sino ang tumatawag sa pinakapeligrosong sandali ng kanyang buhay? At paano makakatakas ang agila kung siya ay nakulong na mismo sa loob ng hawla ng mga demonyong handang pumatay upang protektahan ang kanilang yaman? Ang pagbukas ng pinto ay dahan-dahan, tila may naghahanap ng kaunting ingay.
Agad na nasilayan ni Teresita ang anino ng isang babae na may matangkad at balingkinitang pangangatawan. Ito si Clarissa. Sa isang split second, ang isipan ni Teresita ay kumilos nang mas mabilis pa sa kidlat. Tinago niya ang cellphone sa likod ng kanyang likod habang ang kanyang kamay ay nakahanda sa anumang posibleng pag-atake. Ngunit sa halip na sumigaw o magulat, huminto si Clarissa sa may pinto. Tumingin ng diretso kay Teresita at nagbigay ng isang matamis at mapanuksong na ngiti. "Oh, Teresita, nandito ka pa pala." Ang malambing ngunit nakakalasong boses ni Clarissa. "Nagtatago ka ba sa dilim para lihim na saksihan ang nalalapit naming kasal?" How pathetic. Nakatayo si Teresita sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. "Hinahanap ko ang mga gamit na iniwan ko rito, Clarissa. Ang mga gamit na hindi ninyo binigyan ng halaga." Ang tugon niya. Ang kanyang boses ay kalmado at walang takot. Tumawa si Clarissa. Ang tunog nito ay tila isang kanti ng kampana. "Wala kang naiwan dito kundi basura, Teresita. Ang lahat ng gamit mo ay nasa labas na. Huwag mo nang hintaying ipatawag pa namin ang security." Naglakad si Clarissa papalapit kay Teresita. Ang bawat hakbang nito ay may pagmamay-ari. Tila ipinapakita na siya na ang tunay na may-ari ng lugar na yon. Huminto ito sa harap niya at saka inilapit ang mukha. "Mag-ingat ka, Teresita. Alam ko ang sikreto mo." Kinabahan si Teresita. Alam ba nito ang kanyang pagkatao bilang major? Kung gayon, mapanganib ang sitwasyon. "Hindi ka manggagawa ng isda, Teresita. Alam kong ikaw ay isang mangkukulam. Ang iyong tingin ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Pero sa huli, wala ka pa ring panama sa ganda at yaman namin." Bulong ni Clarissa. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. At pagmamataas, napahinga ng maluwag si Teresita. Isang mangkukulam, hindi niya inasahan ang ganitong sagot. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita, ngunit agad niya itong ibinalik sa kanyang blangkong ekspresyon. Ang tunay na salamangka ay ang pagiging bulag sa katotohanan, at masisiguro kung makikita mo ang katotohanan bukas ng gabi. "Ano ka mo?" tanong ni Clarissa, ngunit tinalikuran na siya ni Teresita. Dahan-dahan siyang naglakad papalabas ng silid, lumabas sa mansyon sa parehong daan na pinasukan niya, at naglaho sa dilim ng hardin na may pagtatago ng isang panibagong misyon. Kinabukasan ng gabi, ang buong syudad ay balot ng kaguluhan dahil sa nalalapit na kasal. Ang mga kalsada patungo sa simbahan at sa reception hall ay puno ng mga mamahaling sasakyan, habang ang mga drone ay lumilipad sa itaas, kinukuhanan ang bawat sandali ng kaganapan. Sa isang eksklusibong fine dining restaurant, abala sina Rodrigo, Clarissa at Imelda sa kanilang huling hapunan bilang mga malayang tao. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapakasasa sa mga mamahaling pagkain at alak. Hindi alintana ang bagyo na papalapit. "Siguraduhin ninyong sapat ang perang nabangkin sa offshore account, Rodrigo. Ayokong may aberya sa huling transaksyon natin bukas," ani Imelda habang kinakain ang kanyang steak. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kasakiman. "Don't worry, Mama. Everything is set. Bukas ng gabi, pagkatapos ng reception, ang malaking deal ay magaganap. Pagkatapos nito, wala nang Teresita ang makakapigil sa atin. Lilipad tayo sa ibang bansa at magsisimula ng bagong buhay. Buhay na puno ng yaman at kapangyarihan." Bulong ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. Nakatayo si Teresita sa harap ng telebisyon sa dampa ni Nanay Rosa, tahimik na kumakain ng simpleng pandesal at kape. Ang balita sa TV ay ipinapakita ang bawat detalye ng kasal ni Rodrigo at Clarissa. Ang kanilang prenuptial shoot, ang kanilang mga mamahaling singsing at ang engranding reception na inihanda. Sa bawat ngiti ni Clarissa, sa bawat halakhak ni Rodrigo,
Walang emosyon ang nakikita sa mukha ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may nagbabadyang apoy. Masiyahan kayo sa huling hapunan ninyo, Rodrigo, dahil bukas ay ang huling araw ng inyong kalayaan. Ang mga salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig, ngunit umalingaw-ngaw ang mga ito sa kanyang isipan, kasing lakas ng pagtunog ng isang tambol ng digmaan. Bukas ng gabi, sa gitna ng selebrasyon ng pag-ibig na binuo sa kasinungalingan, magbabago ang lahat. Sino ang tunay na magtatago sa dilim? Ang mga nagkukunwari o ang naghahanap ng katarungan? Ang umaga ng kasal ay nagising ng maliwanag at maaraw, tila isang perpektong pahiwatig para sa isang bagong simula. Ngunit para kina Rodrigo at Clarissa, ito ang simula ng katapusan. Ang simbahan ng San Agustin, isa sa pinakamatanda at pinakamarangal na simbahan sa Maynila, ay pinalamutian ng libu-libong puting bulaklak at makintab na satin. Ang bawat upuan ay puno ng mga piling bisita, mga personalidad sa politika, mga negosyante at mga mayayamang pamilya. Lahat ay naroroon upang saksihan ang kasal ng taon. Sa labas ng simbahan, ang mga kalsada ay sarado at ang seguridad ay mahigpit. Mga lalaking nakasuot ng itim na suit at earpiece ang nakatayo sa bawat sulok. Ang kanilang mga mata ay nagbabantay sa bawat galaw ng mga bisita. Ngunit ang kanilang presensya ay hindi lamang para sa proteksyon ng kasal. Lingid sa kaalaman ng magkasintahan, marami sa mga security personnel na ito ay mga undercover na tauhan ni Major Teresita. Nakahanda sa kanilang huling operasyon. Ang bawat detalye ay pinaghandaan ng husto. Ang choir ay umaawit ng mga nakakaantig na himno habang ang mga bisita ay naghihintay sa pagdating ng ikakasal. Puno ng pagmamayabang, ipinagmalaki ni Imelda ang kanyang mamahaling gown at ang kanyang matamis na ngiti sa bawat taong bumabati sa kanya. Sa isip niya, ito na ang kanyang tunay na tagumpay, ang pagpapakasal ng kanyang anak sa isang babaeng galing sa mas mayamang angkan na magpapalaki sa kanilang yaman at kapangyarihan. Sa wakas, ang orasan ay tumunog ng 2 beses, hudyat ng pagdating ng nobya. Ang mga pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Si Clarissa, nakasuot ng isang pangarap na puting gown na binurdahan ng mga perlas at Swarovski crystals, ay dahan-dahang lumakad sa altar. Ang bawat hakbang niya ay tila lumulutang sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rodrigo na naghihintay sa kanya sa dulo, puno ng kasabikan. Sa kanyang leeg, nakasabit ang makinang nakwintas na ninakaw daw ni Teresita, isang patunay ng kanyang pagmamay-ari at pagwawagi laban sa kinaiinisan niyang amoy isda. Sa mata ni Rodrigo, si Clarissa ay ang lahat ng kanyang pinangarap, kayamanan, kapangyarihan, at ang simbolong nagpapatunay na siya ay nakaahon na mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa kasabikan sa mga magiging bunga ng kasal na ito. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtataksil, at ang lahat ng kasamaan ay tila nagkakaroon ng katuparan sa sandaling iyon. Nang papalapit na si Clarissa sa altar, sa isang sandaling tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, biglang narinig ang isang malakas at umuugong na tunog mula sa kalangitan. Hindi ito tunog ng kampana ng simbahan, kundi ang dagundong ng isang gumagapang na bagay na mas malaki at mas malakas. Unti-unting lumalakas ang ingay. Dahilan upang mapatingin ang lahat ng bisita sa itaas ng simbahan. Ang tunog ay nagmula sa isang malaking helicopter ng militar na dahan-dahang bumababa sa tapat ng simbahan. Ang hangin mula sa propeller nito ay nagdulot ng paglipad ng mga kortina at pagkalat ng mga bulaklak sa loob ng simbahan. Nagulat ang lahat ng bisita. Ang mga bulong ay nagsimula ng dumami, halo-halo ang takot at pagkalito. Napatigil si Clarissa sa gitna ng aisle
Ang kanyang puting belo ay ginugulo ng hangin. Si Rodrigo ay naguluhan. Tiningnan niya si Imelda na ang mukha ay biglang namutla. Tila may masamang kutob na nararamdaman. Ang kanilang kasal, ang pinakahihintay nilang pagdiriwang, ay biglang nabalutan ng isang panganib na hindi nila inaasahan. Sino ang nagpadala ng helicopter? Ito ba ay isang aksidente o isang sinadyang pagbabanta? At paano makakatakas ang mga taksil kung ang kalangitan mismo ay tila nagpapadala na ng mensahe ng kanilang nalalapit na katapusan? Ang dagundong ng helicopter ay lumakas. Ang hangin na nililikha nito ay nagpatalsik sa bawat bulaklak at nagpagulo sa mga buhok ng mga bisita. Bumaba ito ng dahan-dahan. Ang matatalim na sinag ng araw ay tumama sa makintab nitong bakal na tila isang dambuhalang ibon na lumalapag sa gitna ng selebrasyon. Ang mga security guards na nakasuot ng itim na suit ay mabilis na nagposisyon, hinarangan ang mga labasan at ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa kanilang mga baril, handang sumuong sa anumang kaguluhan. Mula sa pintuan ng helicopter, dahan-dahang lumabas ang isang babae. Ang kanyang uniforme ng militar ay malinis at plansado, kumikinang sa ilalim ng araw. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay sumasalamin sa katapangan at serbisyong kanyang ibinigay sa bansa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos sa isang bun at ang kanyang mukha ay kalmado, puno ng awtoridad at determinasyon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at kahulugan. Nang dahan-dahan siyang lumapit sa altar, isang collective gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, halos sumasabog sa loob ng simbahan. Ang figurang lumalapit ay hindi isang estranghero. Siya ay si Teresita, ngunit hindi na ang Teresita na kilala nila. Hindi ang babaeng amoy isda, hindi ang alipin, hindi ang inang luha-luhaan. Ito ay isang Major Teresita, matikas at kagalang-galang. Si Clarissa, na nakatayo sa altar ay tila nabato. Ang puting belo na nakatakip sa kanyang mukha ay dahan-dahang nahulog. Ilinantad ang kanyang mukha na namumutla sa matinding gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit ang pinakagulat sa lahat ay si Rodrigo. Ang kanyang panga ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa matinding pagkamangha at takot. Ang mga alaala ng kanyang pangungutya, ng kanyang pagtatapon sa mag-ina sa kalsada, at ng bawat insultong kanyang ibinato kay Teresita ay tila bumalik ng sabay-sabay. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng kandila. Sa likod niya, si Imelda ay tuluyang nahimatay. Ang katawan ay bumagsak sa upuan. Ang perla sa kanyang leeg ay tumalsik sa sahig. Teresita, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Rodrigo ay nanginginig, hindi makapaniwala sa nakikita. Huminto si Teresita sa gitna ng aisle, ilang metro lamang ang layo mula sa altar. Tiningnan niya si Rodrigo ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo sa freezer na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang kanyang tinig ay malinaw, malakas, at puno ng awtoridad. Umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Rodrigo, narito ako hindi para humingi ng tawad. Narito ako para singilin ang bawat utang, ang bawat luha na pinakawalan ko, ang bawat insultong ibinato mo sa akin at sa aking anak. Narito ako para bawin ang aking 5 pisong barya, kasama ang iyong kalayaan. Sa isang iglap, ang mga tauhan ni Teresita na nakasuot ng suit ay dahan-dahang naglabas ng kanilang mga badge at baril. Ang mga daanan ng simbahan ay mabilis na hinarangan. Ang mga bisita ay nagsimula ng sumigaw sa takot at pagkalito. Ang seremonya ng kasal ay tuluyang nagulo. Major Teresita! Ma'am! Secured na po ang lahat ng labasan! Ulat ni Sergeant Boggs habang nakaturo ang kanyang baril kay Clarissa. Rodrigo Lopez, Imelda Lopez, at Clarissa Ramos
Kayo ay inaresto sa salang money laundering, drug trafficking, at obstruction of justice. Ang lahat ng ebidensya ay nasa aming mga kamay at ang kasal na ito ay ang pinakahuling patibong namin para sa inyo. Ang matapang na pahayag ni Teresita. Ang mga nakakagulat na revelasyon ay tila mga dagundong ng kidlat na tumatama sa puso ng mga bisita. Si Rodrigo, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ngayon ay tila isang maliit na daga na nahuli sa loob ng isang bitag. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang buong imperyo ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang pangarap ay naging bangungot. Ang pagbagsak ng maskara ay hindi lamang sa pagkatao ni Teresita, kundi sa buong imperyo ng kasamaan na binuo ni na Rodrigo. Sa harap ng altar, kung saan dapat sana ay nangangako ng wagas na pag-ibig, ngayon ay nangyayari ang pagpapatupad ng katarungan. Paano tatakas si Rodrigo sa kamay ng batas, lalo na't ang batas ay ang mismong babaeng kanyang itinapon at inapi? At anong kapalaran ang naghihintay sa mga taong nagtayo ng kanilang yaman sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil? Ang engranding kasal ay naging eksena ng isang madramang pag-aresto. Ang mga sirena ng pulis sa labas ay umalingaw-ngaw, halo-halo sa sigaw ng mga bisita na pilit na lumalabas mula sa simbahan. Ang mga tauhan ni Major Teresita, na ngayon ay buong pagmamalaki, nang nakasuot ng kanilang mga uniforme, ay mabilis na naglagay ng posas sa mga pulso ni na Rodrigo, Clarissa at Imelda. Ang lahat ng kanilang kayabangan ay biglang naglaho, napalitan ng takot at matinding kahihiyan. Teresita, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang asawa mo. Hindi mo ako maaring ipahiya ng ganito. Ang sigaw ni Rodrigo ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pilit niyang sinisira ang pagkakahawak ng mga pulis, ngunit wala na siyang kapangyarihan. Ang kanyang muka ay namumula. Ang mga mata ay nanlalaki sa galit at pagkabigla. Asawa, Rodrigo, ang 5 pisong barya ang naging presyo ng ating kasal. At sa loob ng 10 taon, isa kang asong pinaglingkuran ko para lang makuha ang butong kinakain mo. Tapos na ang pagpapanggap ko. Ang malamig na tugon ni Teresita, walang bahid ng awa o pagdadalawang isip. Lumapit si Teresita kay Clarissa, na ngayon ay nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang puting gown ay nagusot na at ang kanyang mukha ay nababalot ng luha at makeup na nagkalat. Hinawakan ni Teresita ang leeg ni Clarissa at walang pag-aalinlangan na hinubad ang mamahaling kwintas na pinagbintangan nito kay Teresita. Ang bigat ng ginto ay tila sumisira sa leeg ni Clarissa, simbolo ng kanyang kasakiman. Ang kwintas na ito ay hindi mo ipinagmalaki kanina. Ang kwintas na ipinagbintang mo, na ninakaw ko. Ani Teresita, ipinakita ito sa mga bisita na ngayon ay nanonood ng may halong gulat at pagkamuhi. Ang kwintas na ito ang huling patunay ng iyong kasinungalingan, Clarissa. At ito ang magpapatunay na ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan. Inabot ni Teresita ang kwintas sa kanyang mga tauhan. Ito ay idadagdag sa ebidensya ng money laundering at theft. Isama ninyo iyan sa mga hard drive na nakuha natin. Nang makita ni Imelda ang nangyayari, humagulhol ito. Rodrigo, anak ko, huwag ninyo siyang saktan. Maawa kayo. Hindi namin alam ang sinasabi ninyo. Pilit niyang inilalabas ang sarili mula sa pagkakahawak ng mga pulis, ngunit wala siyang magawa. Imelda Lopez, ang iyong panahon ng pang-aapi at pagmamalupit ay tapos na. Ang karma ay hindi nalilimutan ang sinumang naghahasik ng kasamaan. Ang toring buhangin na itinayo ninyo sa kasinungalingan at pagtataksil ay guguho na ngayon. Ang pahayag ni Teresita, ang kanyang boses, ay naging mas matatag kaysa kailanman. Habang kinakaladkad si Rodrigo palabas ng simbahan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Teresita. Hindi na ito galit. Napalitan ito ng matinding takot at pagsisisi. Teresita, maawa ka. Ang anak natin, Angel, I can explain.
Ngunit tinalikuran na siya ni Teresita. Wala nang emosyon sa kanyang mga mata. Ang pagmamakaawa ni Rodrigo ay tila hangin na lang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang lahat ng emosyon, ang lahat ng pait, ay nilamon na ng kanyang determinasyon na makamit ang katarungan. Ang helicopter ay muling umangat sa kalangitan, sumusunod sa mga sasakyan ng pulis na may dalang mga kriminal. Ang simbahan na kanina ay puno ng kagalakan ay ngayon ay naging isang tahimik na lugar na nababalutan ng gulo at kaguluhan. Sa loob ng simbahan, habang ang mga upuan ay nagkalat at ang mga bulaklak ay nakakalat sa sahig, nakatayo si Teresita sa harap ng altar. Ang kanyang pagkatao ay nagbago. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang tagapagpatupad ng batas. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, isang malalim na tanong ang nanatili sa kanyang puso. Ang hustisya ba ay sapat na para burahin ang 10 taon ng pait? At matutunan ba ni Teresita na patawarin ang kanyang sarili sa lahat ng sakripisyong ginawa niya na naging dahilan ng pagdurusa ng kanyang anak? Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng sindikatong The Crow at ang pag-aresto kina Rodrigo, Imelda at Clarissa ay bumalot sa buong bansa. Ang kanilang kasakiman na dating itinago sa ilalim ng maskara ng kayamanan at kapangyarihan ay nailantad na ngayon sa publiko. Ang mga detalye ng kanilang money laundering at drug trafficking ay sunod-sunod na inilabas, kasama ang kwento ng isang Major Teresita na nagpakasakit upang mapabagsak ang mga ito. Sa isang maliit na courtroom, tahimik na nakaupo si Teresita sa harap ng hukom. Sa kanyang tagiliran, nakaupo si Nanay Rosa, na buong pagmamalaking hawak ang kamay niya. Ang paglilitis ay mabilis. Ang mga ebidensyang nakuha mula sa hard drive, kasama ang mga testimonya ng kanyang mga tauhan, ay sapat na para patunayan ang pagkakasala ng tatlo. Hinatulan ng hukom si Rodrigo ng habambuhay na pagkabilanggo, habang sina Imelda at Clarissa ay nakatanggap din ng mahabang panahon sa likod ng rehas. Paglabas ni Teresita sa courtroom, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at ingay ng mga reporter. Ngunit hindi niya alintana ang lahat ng yon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na figura na naghihintay sa labas, si Angel. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang mainit na yakap ni Angel ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit na nararamdaman niya sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, sa isang simpleng pagdiriwang sa dampa ni Nanay Rosa, ipinahayag ni Teresita ang kanyang desisyon. Nanay Rosa, Angel, I have decided to retire from the military. Tapos na ang misyon ko. Tapos na ang paghihiganti. Panahon na para bumalik ako sa pagiging ina, sa pagiging Teresita na nararapat sa aking anak. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay puno ng pagmamalaki. Tama iyan, anak. Ang pinakamahalagang laban ay ang laban para sa kapayapaan sa loob ng ating puso. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Teresita sa kulungan. Hindi para ipagmalaki ang kanyang tagumpay, kundi para harapin ang nakaraan ng may katahimikan. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Imelda. Ang dating mapagmataas na biyenan ay ngayon ay balot ng puting uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay matamlay at puno ng panghihinayang. Teresita, patawarin mo ako. Ang basag na boses ni Imelda. Nagkamali ako. Nabulag ako sa kayamanan. Patawarin mo ako sa lahat ng kasamaan na ginawa ko sa iyo. Tinitigan ni Teresita si Imelda ng matagal. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal niyang kinimkim ay tila dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang pakiramdam ng pagpapalaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Imelda. Ito ay para sa akin. Para makalaya ako sa pait na matagal kong dinala. Umaasa ako na sa loob ng rehas, matututunan mo ang tunay na halaga ng pagmamahal at dangal. Lumabas si Teresita sa kulungan. Ang kanyang puso ay tila nabunutan ng tinik. Sa kanyang paglalakad palayo,
nakasalubong niya si Rodrigo. Ang kanyang dating asawa ay nakasuot na rin ng uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay payat na at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na sana ay kausapin siya ni Teresita. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Teresita. Ang paghugas ng kamay ay hindi na ang paglilinis ng isda. Ito na ang paghugas sa kanyang puso mula sa lahat ng pait at galit na matagal na niyang dinala. Ang bagong simula ay hindi sa paghahanap ng bagong pag-ibig, kundi sa pagtuklas ng kapayapaan sa kanyang sarili at sa pagiging isang buong ina para kay Angel. Ang kanyang balat ay hindi na amoy isda, kundi amoy kalayaan. Ngunit ang pagpapatawad ba ay sapat na para burahin ang lahat ng sugat? At paano niya tuturuan si Angel na magtiwala muli sa mundo na minsan nang nilason ng kasamaan ng sarili nitong ama? 2 taon ang lumipas. Sa isang tahimik na baybayin sa probinsya, nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa pinaghalong kahoy at pawid na tila yumayakap sa sariwang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang bawat sulok ay puno ng mga simpleng dekorasyon, mga kabibe, mga pinatuyong bulaklak, at mga larawan ni Teresita at Angel na masayang nakangiti. Si Angel, na ngayon ay mas malaki na at puno ng sigla, ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Hinahabol ang mga alon na humahalik sa kanyang maliliit na paa. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapagaan sa puso ni Teresita. Nakatayo si Teresita sa beranda. Hawak ang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang balat ay hindi na puti sa lamig ng freezer, kundi may bahid na ng araw at amoy ng dagat. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi ng isang simpleng summer dress na nagpapakita ng kanyang payapa at malayang aura. Sa kanyang tabi, nakaupo si Nanay Rosa, masayang pinapanood ang mag-ina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamahal. Ang bilis ng panahon. No, Nanay. Parang kahapon lang, nag-iisip ako kung saan kami pupunta ni Angel. Ani Teresita. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pasasalamat. Iyan ang ibig sabihin ng pagpapatawad, Teresita, sagot ni Nanay Rosa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo, para makalaya ka sa bilangguan ng nakaraan. At ngayon, malaya ka na. Dahan-dahang lumapit si Teresita sa tabing dagat. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang isang 5 pisong barya, ang kaparehong barya, na itinapon sa kanya ni Rodrigo. Matagal niya itong tiningnan. Tila inaalala ang bawat sakit at pait na dala nito. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Wala nang hapdi. Ang barya ay hindi na simbolo ng kanyang pagdurusa, kundi ng kanyang pagbangon. Paalam, nakaraan, bulong niya. Pagkatapos, buong tapang niyang itinapon ang barya sa dagat. Lumubog ito sa ilalim ng asul na tubig, naglaho na parang isang masamang alaala na hindi na kailanman babalik.